At dahil 2 days nga tayo nakaliban sa pagbabahog dito sa aking mga alagang baboy at biglaan nga nadala si Beo sa ospital at walang ibang magbabantay kaya ako nga ang pinagbantay nila mama. Kaya ngayong araw nga ay ako na uli ang magbabahog dito sa aking mga alagang baboy. Ganun nga pala talaga kapag may alaga tayo at araw-araw natin sila nakakasama. Sandali nga lang nating maiwan ay namimiss natin kaagad. Ang sarap kasi nila pagmasdan habang kumakain. Nakakawala ng stress na tila ba mapapasana all ka na lang. Dahil sa inaraw-araw nga na ginawa ng Diyos ay naghihintay nga lang sila ng kanilang kakainin. Madalas nga ay nagwawala pa kapag nalilitay sa pagbabahog. Hindi sila nag-iisip sa pang-araw-araw nila dahil kahit gaano nga tayo minsan kinakapos ay nakakapangutang tayo may makain na lang sila. Dahil nga napapadrama na naman tayo kaya naman balik na ulit tayo sa pagbabahog. Pagkatapos ko nga bahugan yung siyam kong partner sinunod ko naman itong aking dumalaga. At dahil nga mahigit pa lang itong 4 na buwan at grower stage pa nga lang ito kaya sasahig ko lang muna ito binabahugan. Pag 5 buwan at kalahati na nga nito saka ko siya gagawa ng putol na container at doon ko siya babahugan. Kailangan ko kasi itong turuan ng kumain ng may sabaw para pag naging inahin nga siya ay maraming ang gatas. Pagkatapos ko nga asikasuhin yung ating dumalaga ay sinunod ko namang linisan itong ating 8 partner. Mano-mano ko nga lang itong nililinisan gamit ang walis. Kailangan ko nga itong gamitan ng walis kapag nililinisan para sa ganun nga ay maalis yung mga dumikit na dumi. Sa ganitong edad kasi ng aming alaga ay hindi pa kami gumagamit sa paglilinis ng power spray dahil kapag nag-i-spray nga kami ay tumatalsik yung tubig at nababasa nga sila. Kadalasan pa nga ay tumatapat pa sila mismo kung saan tumatalsik yung tubig. Iniiwasan pa nga namin sila mabasa dahil hindi pa nga sila sanay sa lamig dahil maliit pa nga sila at may hina pa ang kanilang resistensya. Kailangan ko nga rin kasing maalis yung mga naiiwan tubig sa sahig para nga hindi nila mainom. Ilang beses ko na kasing naranasan na mamatayan ng mga bulaw dahil nga sa pagtatay. Kaya naman hanggat kaya namin gawa ng paraan ay iniiwasan namin magtay ang aming mga alaga. Although hindi naman ako perpekto sa pag-aalaga ng baboy. Sabi nga nagagawa mo lang itama ang isang bagay kapag naranasan mo nang magkamali. At dahil nga nagkamali na ako noon kaya naman iniiwasan ko na uli na mangyari yun. At nang ma-secured ko na nga malinis yung kanilang kulungan at wala ng tubig sa sahig ay sinunod ko na nga itong binahugan. Nagwawala na rin kasi yung 2 kong inahin at yung isa nga ay buntis at baka nga ito ay maagasan. Pagkatapos ko nga mabahugan yung 8 bulaw ay sinunod ko naman itong buntis ko na inahin. Nagdala nga lang ako ng tubig dahil doon ni mama na ilagay kahapon yung kanilang pagkain. Medyo malayo-layo nga lang dito sa kulungan ko yung isa kong inahin dahil puno na nga yung kulungan ko kaya naman nakikilagay lang muna ako. At dahil 2 araw nga tayong wala kaya naman 2 araw din tayong hindi nakapaglaga ng kanilang pagkain. Kaya naman tiyaga lang muna dito sila sa ipa ko na nabili. Maganda nga ding ibahog sa inahin itong ipa dahil nga mayroon itong kasamang maliliit na bigas. Isa pa nga 10 piso lang ang kilo nito. Pagkatapos ko nga bahugan yung buntis ko na inahin ay dinala ko na nga rin itong bahog dito sa aking kulungan. Sobrang dami kasing manok dito at binubutas nila yung mga sako. Hindi nga aming kulungan nito at nakikilagay lang ako kaya naman ako na mag-a-adjust para sa mga manok. Sa pa nga din problema dito sa aking kulungan ay sobrang dami nga ng mga manok. Kahit puno na nga ng bakod na lambat yung aking kulungan ay nakakapasok pa rin sila kasi nililipad lang nila ito. Malaking prone din kasi ng sakit ang mga manok dahil kung saan-saan nga ito nanggagaling. Minsan pa nga ay pag nakakatagpo sila ng bulok ay kinakain pa rin nila. Tapos pumapasok sila dito sa aking kulungan at sumasalo sa pagkain. At dahil kulang pa nga tayo sa budget para sa pambili ng ating biosecurity dito sa ating kulungan kaya naman mag-a-adjust na lang muna tayo. Sana dumating yung time na pala rin tayo para ma-secure na natin yung lahat. Yun lang. Bye-bye!